Sa isang malayong gubat, may dalawang matatakaw na lobo na nagngangalang Jack at Hector. Magkasundo naman sila, pero pagdating sa pagkain, lagi silang nag-aaway. Nung araw na iyon, habang nagtatalo sila dahil sa mansanas, napansin ni Hector ang kambing sa likod ng puno. Diyan ka na lang sa mansanas mo, Jack. Meron na akong mas masarap na pagkain. Habang dahan-dahang nilalapitan ito ni Hector, palihim na lalapit din si Jack mula sa kabila ng puno. Ang inosenteng kambing, walang kamalay-malay sa lahat, ay abala sa pagkain ng damo. Ang dalawang lobo naman sa magkabilang panig ay sabay na sumugod sa kambing. Ngunit tumalo ng batang kambing paakyat sa puno ng mansanas. Kaya nagkauntugan ng dalawang lobo. Aray! Ang inosenteng kambing na kumakain ng mansanas ay walang pakialam sa mga lobo. Pagkakain niya ng mansanas, naglakad naman siya patungo sa tulay para makapunta sa damuhan sa kabilang dako. Walang pag-aatubili naman ng mga lobo na sinundan ng inosenteng kambing. Madaling nakadaan ng kambing sa tulay na kahoy dahil magaan lang siya. Ngunit hindi nakayanan ng tulay ang bigat ng mga lobo, kaya bumagsak ito. Ang sakit. Aray! Ang pak. Ang binti ko. Ouch! Aray! Tabachoy ka. Gumuho ang tulay dahil sa mabigat mong paa. Hindi no. Gumuho yun dahil sa buntat mong tiyan. Nakita ni Jack ang kambing na umaakyat sa tuktok ng bundok. Kaya hinagisan niya ng isang dakot na putik si Hector. At naunang tumakbo sa bundok, pinunasan ni Hector ang kanyang mukha at agad na sumunod. Gayunman, habang ang inosenteng kambing ay masayang lumulokso sa bawat bato, La 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 la. hindi pa rin niya namamalayan na sinusundan siya ng mga lobo para kainin siya. Habang daan, ang maliliit na bato na nilalakaran ng kambing ay nahuhulog kay Jack. Nawalan tuloy ng balanse si Jack, nadula siya. At nahulog kay Hector na nasa likuran niya. Siyempre, magkasama silang tumumba. Hindi na naman natin siya nahuli dahil sa'yo. Napagtanto ng dalawang hangal na lobo na hindi nila mahuhuli ang kambing sa ganitong paraan. Sabi ni Hector, tingnan mo, nagugutom ka, ako rin. Pagtulungan natin ang panghuhuli, tapos paghatian natin. Nag-isip sandali si Jack at pumayag din. Hindi nagtagal, nakita nila na pumasok sa kuweba ang kambing. Hoy kambing, huli ka na! Sa wakas makakain ka na namin, sabi ni Hector. Nang susunggaban na nila ang kambing, pinigilan sila nito. Pero hindi ako sapat para sa inyong dalawa, no? Doon sa labas may kawan ng mga kambing. Kaya nagtalo na naman ang mga sakim na lobo. Ako muna. Hindi, mauuna ako. Di nila napansin na natakasan sila ng munting kambing. Gamit ang kanyang mga sungay, tinulak niya ang malaking bato upang harangan ang pasukan ng kuweba. Nakulong sa loob ng kuweba ang parehong lobo. Kaya naman, habang ang kambing ay malayang kumakain sa damuhan, ang mga lobo na nagdudusa sa kanilang kasakiman ay nanatiling gutom. Heist, kung pinagtyagaan na lang sana nating kainin yung mga mansanas. Aw! Ang tatlong munting baboy ay napakasaya sa araw na iyon. Nagbalot kasi ang inang baboy ng masasarap na pagkain sa mga basket dahil magpipiknik sila sa tabi ng lawa. Mag-iingat kayo. Umuwi kayo bago gumabi, ha mga bata? Opo, nanay! Tuwang-tuwang nagtungo ang mga munting baboy sa tabing lawa. Kumain sila at nagsaya. Ngunit hindi nila alam na pinapanood sila ng gutom na lobo sa likod ng mga puno. Hindi isa, hindi dalawa, kundi tatlong baboy.
Inantok ang mga baboy pagkatapos kumain, kaya nahiga muna sila at umidlip. Sinamantala ito ng lobo. Dahan-dahang lumapit sa kanila ang tusong lobo. Gamit ang manipis na sanga, kiniliti niya ang tenga ng bunsong baboy. Alis nga, langaw. Binubugaw ni Gurki ang akala niyang langaw, pero kinikiliti pa rin siya ng lobo. Sa huli, pagdilat niya, nakita niya na isa palang malaking lobo ang nangingiliti sa kanya. Gising! May lobo! Nang magising ang dalawa pang baboy at nakita ang lobo sa harap nila, mabilis silang tumakbo palayo doon. Hindi naman nagmamadali ang lobo na mahuli ang mga baboy dahil iniisip niyang hindi sila makakalayo sa maliliit nilang paa at dahil malalaki naman ang mga paa ng lobo. Nakita ng mga munting baboy ang isang malaking puting palasyo. Inisip nila na kung magtatago sila doon, hindi sila mahahanap ng lobo. Pinasok nila ang kamangha-manghang hardin ng palasyo. Ang may-ari ng palasyong ito ay ang magandang si Snow White. Habang nakikipagkwentuhan ng prinsesa sa mga ngaso, napansin niya ang pagpasok ng mga baboy. Nakita sila ng mga ngaso at nang hahawakan na niya ang palaso, pinigilan siya ni Snow White. Dahil gusto ni Snow White tulungan ng mga baboy, sinundan niya sila. Mga baboy! Hintay! Ngunit sa takot ng mga baboy nang makita nila ang mga ngaso, hindi nila napansin ang pagtawag ni Snow White sa kanila. Habang natatarantas sila kung saan magtatago, napadaan sila sa 3 pinto na may magkakaibang laki. Ang maliit na baboy na si Gurki ay pumasok sa maliit na pinto. Ito ay silid ng mga laruan. Lahat ng uri ng laruan ay nasa lahat ng dako. Si Torky naman ay pumasok sa gitnang pinto. Ito ay silid aklatan. Kahit saan ay puno ng libro. At si Porky ang pumasok sa pinakamalaking pinto. Ito ay silid kainan. Sa loob ay may isang malaking mesa na puno ng iba't ibang uri ng pagkain. Samantala, ang lobo na sinusundan ng bakas ng mga baboy, nakapasok siya sa palasyo nang hindi nakikita ng mga ngaso na nasa hardin. Narating niya ang maliit na pinto habang hinahanap niya ang amoy ng baboy sa palasyo. Alam kong nandyan ka, Piggy. Buksan mo ang pinto. Kung hindi, ay hihipan ko kahit nakakandado pa yan. Nang marinig ni Gurki ang boses ng lobo, sa takot ay nagtago siya sa gitna ng mga laruan. Hindi mo magagawa yun. Kaya hinipan ng lobo ang pinto. Bumukas ang maliit na pinto. Nagsimulang tumakbo si Gurki sa mga laruan. Tulong! Muntik nang mahuli ng lobo ang maliit na baboy. Ngunit nakatakbo palabas ng kwarto si Gurki at pumunta kay Torky. Pinapasok agad ni Torky ang kapatid. Nang sabihin ni Gurki sa kanyang kapatid na nasundan sila ng lobo, nagyakapan sila sa takot. Lumapit ang lobo sa harapan ng gitnang pinto. Alam kong nasa loob kayo, Piggies. Buksan ninyo ang pinto. Kung hindi, ay hihipan ko hanggang mabuksan yan. Mas malaki ang pintong yan. Hindi mabubuksan ng hihip mo yan. Kaya humihip ang lobo. At ganun din, nabuksan ang gitnang pinto. Nagtakbuhan ang magkapatid na baboy at hinabol sila ng lobo. Mahuhuli na sana sila ng lobo, pero mabilis na nakalayo sina Torky at Gurky at tumakbo papunta sa kuya nilang si Porky. Pinapasok ni Porky ang mga kapatid niya at mahigpit na isinara ang pinto. Sinabi niya na doon ay ligtas sila, na hindi kaya ng lobo na sirain ang napakalaking pinto. At naroon na nga ang lobo. Alam kong nasa loob kayo, Piggies. Buksan ninyo ang pinto. Kung hindi, ay hihipan ko hanggang mabuksan yan. Sa takot ay nagtago sa ilalim ng hapagkainan ng mga baboy at humihip ang lobo. Ngunit hindi nabuksan ang malaking pinto, kaya humihip ulit ang lobo.
Matatag ang pinto, buo ito at hindi nawasak. Nang sisipain na sana ng lobo ang pinto ng buong lakas niya, dumating si Snow White. Hoy, Lobo! Lubayan mo ang mga baboy at umalis ka sa palasyo ko. Galit na galit siya kay Snow White na nagpapaalis sa kanya sa palasyo. Pinakita niya ang matutulis niyang mga kuko. Naisip niyang kainin muna ang prinsesa at pagkatapos ay ang mga baboy. Nang susunggaban na ng lobo si Snow White, dumating ang mga ngaso. Naramdaman niya na may panganib, kaya pinana ng mga ngaso ang mabigat na kurtina ng palasyo na nasa ulo na ng lobo. Sakto na sa lobo ito bumagsak. Tuwang! Ano to? Napakabigat naman nito. Hindi ko maalis. Kahit anong pilit ng lobo, hindi siya makagalaw sa bigat ng kurtina. Sinamantala ito ni Snow White, binuksan niya ang malaking pinto gamit ang susi at nilapitan niya ang mga baboy na nagtatago sa ilalim ng mesa. Sinabi niya sa kanila na nahuli na ang lobo at ipapatapon niya ito malayo sa palasyo. Lumabas ang mga baboy at tuwang-tuwang niyakap si Snow White. Woohoo! Salamat! Ikaw ang bayani namin! Bayani si Snow White! Mahigpit na tinalian ng mga ngaso ng lubid ang lobo at iniwan ito sa pinakadulong bahagi ng kagubatan. Sa ganito nagsimula ang pagkakaibigan ni Snow White at ng tatlong munting baboy na magtatagal magpakailanman. At ang lobo na nasa pinakamalayong sulok ng kagubatan, napagtanto niya na siya rin ang napahamak sa kanyang kasakiman. Sa liblib ng kagubatan, malapit sa isang lawa, may isang gutom na lobo. Kumakalam ang kanyang tiyan. Pinag-iinterasan niya ang nakita niyang tatlong batang baboy. Naghihintay siya ng pagkakataon na mahuli sila dahil gagawin niya silang hapunan. Ang pinakamatanda sa mga baboy ay sakim at matakaw. Palagi niyang inaagawan ng pagkain ang mga kapatid niya. Madamot siya basta sa pagkain. Hoy! Akin yung mansanas. Tinatabi ko yan para mamaya. Sakim at matakaw na baboy. Alam ko na kung paano kita mauhuli. Naglatag ang masamang lobo sa daanan ng mga paboritong mansanas ng matakaw na baboy at naghanda siya ng bitag sa dulo ng daan. Sige lang, kumain ka ng maraming mansanas para kapag kakainin na kita, mabubusog ako. Habang pauwi ang matakaw na baboy, labis siyang natuwa nang mapansin niya sa daan ang maraming uri ng mansanas. Hoho! Ang paborito kong prutas. Oh, eto pa, mansanas. Yum, yum. Sarap. Wow, ang dami pang mansanas. Kukunin ko ng lahat bago pa makita ng mga kapatid ko. Dahil ang lahat ng ito ay akin. Akin. Nang pupulutin na ng baboy ang huling mansanas, hinila ng lobo ang lubid ng bitag at isang mabigat na lambat ang bumagsak sa baboy. Kahit na nagpupumiglas ang baboy, hindi siya makatakas sa bigat ng lambat. Tulong! Anong nangyayari? Saklolo! Nahuli ka sa bitag ko. Iuwi na kita at kakainin. Matakaw na baboy. Sa oras na yon, ang mga baboy na naiwang nagugutom, narinig nila ang boses ng nakatatandang kapatid. Lolo! Pakawalan mo ako! Tulungan niyo ako! Nang tumakbo sila sa pinanggagalingan nito, nakita nila na nahuli ng masamang lobo ang kanilang kapatid. Naku! Iligtas natin si kuya! Pero hindi ako malakas at natatakot ako sa lobo. Sa kabila ng lahat, nagpasya silang maging matapang upang mailigtas ang madamot na kapatid. Sinundan nila ang lobo hanggang sa makarating ito sa lungga niya.
Napagod sa pagpasa ng matabang baboy, natulog muna ang lobo. Hoy! Ha? May tutulong ba dyan? Shh! Huwag ka maingay. Ililigtas ka namin. Sinubukan ng magkapatid na baboy na itulak ang nakaharang na lobo, ngunit wala silang sapat na lakas. Siguro kung bibigyan mo kami ng mga mansanas na tinatago mo, baka lumakas kami at iligtas ka. Hindi, akin to. Pag nakaalis ako dito, kakainin ko tong lahat. Ang ingay ng mga baboy. Pati boses nila, nasa panaginip ko. Kakainin ko silang lahat. Isa-isa. Ang sarap. Eh di aalis na kami. Maiwan ka dito kasama ang lobo. Sa wakas ay nakumbinsi rin ang madamot na baboy. Teka lang. Ito na oh. Ititira ko lang yung iba para sa akin. Kuya! Sige, ito na. Kinain ng magkapatid ang pagkaing ibinigay ng matakaw na baboy. Naitulak din nila ang nakaharang na lobo. Nagtulungan ng magkakapatid na makaalpas ang malaking baboy sa lambat kahit na mahirap. Tapos ay nagmadali na silang umuwi. Nang magising ang lobo, galit na galit siya na nakatakas ang baboy. May nangahas na nagnakaw ng pagkain ko. Naunawaan na ng madamot na baboy na kasakiman ang pang-aagaw ng pagkain. At mula sa araw na yon, masaya siyang nagbabahagi sa mga kapatid ng kanyang paboritong pagkain, lalo na ang makukulay na mansanas. Habang naglalakad ang tatlong maliliit na kuneho sa kagubatan, nakakita sila ng isang napakalaking karot. Wow! Tignan nyo! Ako ang unang nakakita. Nauna kaya ako. Akin ang karot na yun. Bahala kayo. Pero nakita ko rin yung karot. Habang matagal na nagtatalo ang mga kuneho, isa sa kanila ay nakaisip ng magandang ideya. Punta tayo sa pinakamalayong bahagi ng kagubatan tapos magkarera tayo hanggang dito. Kung sino ang mauuna sa kanyang karot. Ngunit hindi sila makapagdesisyon kung anong karera ang gusto nilang gawin. Matulin akong tumakbo. Mahusay naman ako tumalon. Sa oras na iyon, ang masamang lobo na si Jack na gutom na gumagala sa gubat nang marinig niya ang pag-uusap ng tatlong maliliit na kuneho, agad siyang nagtago sa palumpong. Aha! Gutom na talaga ako. At kung makakain ko ang tatlong kuneho na yun, tiyak mabubusog ako. Sige, magkarera na muna tayo. Sa sandaling nalaman ni Jack na magkukumpetensya ang mga kuneho para sa karot, nauna na siyang naghukay ng isang malalim na butas sa landas na tatakbuhan nila. Tinakpan niya ito ng mga dahon. Walang kuneho ang makakalusot sa pitag ko. Maya-maya, nagsimula na ang karera sa pagtakbo ng tatlong kuneho. Ginagalingan ng bawat isa ang pagtakbo. Hindi malinaw kung sino ang nauuna o nahuhuli. Pinagmamasdang mabuti ng malaking masamang lobo na si Jack ang mga kuneho na tumatakbo patungo sa kanyang bitag. Mauhulog kayong tatlo sa hukay na yan. Ngunit napakabilis ng mga kuneho na dinaanan lang nila ang bitag. Sobrang bilis na may ulap ng alikabok sa likuran nila. Hindi makapaniwala ang lobo kaya sinuri niya ang bitag. Nagulat siya dahil buo pa ang bitag. Ha? Bakit hindi sila nahulog sa pitag ko? Tumalon si Jack sa mga dahon upang subukan ang bitag. 2 talon. At sa ikatlong pagkakataon, nahulog siya sa hukay. Hindi pwede to. Ako ang nahulog sa sarili kong bitag. Habang sinusubukan ng lobo na makalabas sa hukay, karera naman ang paglukso ang gagawin ng tatlong maliliit na kuneho. Tandaan, lulukso tayo at susundan natin ang mga karatula papunta sa karot. Nang magsisimula na ang karera, ang isa sa kanila ay natinik sa paa. Oh!
Hindi ako makakalukso dahil sa tinik. Habang tinutulungan siya ng kanyang mga kaibigan, binago ng masamang lobo na si Jack ang direksyon ng karatula para sa karot. Pagtalon niyo sa sapa, makakain ko na ang paborito ko. Kayong mga kuneho. Nauna si Jack sa sapa bago ang mga kuneho. Samantala, natanggal na ang tinik sa paa ng kuneho. At nagsimula na ang karera sa paglukso. Ang bawat isa ay malayo ang nalulukso habang sinusundan ang mga karatula. Maya-maya, dumating sila sa isang sangang daan. Ang mga karatula ay tumuturo sa magkabilang panig, kaya nalilito sila. Sa kaliwa ba tayo o sa kanan? Siguro sa kaliwa. Teka, hindi, kanan. Nagpa siya ang mga kuneho na magpatuloy sa kaliwang daan. Samantala, nilagyan ng masamang lobo ng malagkit na pulot na ninakaw niya sa mga bubuyog ang bato sa gitna ng sapa at matyagang naghintay sa mga kuneho. Ito na ang huli niyong paglukso, mga kuneho. Nakita ng mga kuneho na nakarating ang karera nila sa isang sapa at hindi nila matanaw ang karot. Mali ata. Sobrang layo ata sa karot ang pinanggalingan natin. Di tumalon tayo sa mga bato para makatawid tayo. Habang lumulukso ang mga kuneho sa mga bato, ang isa sa kanila ay nakaapak sa pulot. Dumikit ako sa bato, hindi ako makatalon. Gustong makatulong ng mga kaibigan sa minalas na kuneho, kaya lumapit sila at hinila siya sa braso niya. Salamat mga kaibigan. Nagpatuloy ang karera, habang si Jack ay inatake ng mga bubuyog dahil ang mga kamay niya ay nababalot ng pulot. Buong akala niya na mahuhuli na niya ang mga kuneho. Aray! Tulong! Tumakbo siya sa sapa sa sobrang takot. Lumulubog ako! Tulong! Sa wakas ay narating ng mga kuneho ang tabing ilog para sa ikatlong karera. Magaling ako lumangoy. Panoorin nyo. Ako ang mauuna. Habang nag-uusap-usap ang mga kuneho, may bagong pinaplano si Jack. Naglagay siya ng malutong na litsugas sa madaraanan ng mga kuneho. Kumuha siya ng mahabang lambat at umakyat sa puno. Habang kinakain nila ang litsugas, huhulihin ko sila mula dito. Sinimulan ng mga kuneho ang karera sa paglangoy. Kung mauuna ang isa, lalangoy naman ng mabilis ang isa at lalampasan ang isa. Sa huli, nakarating silang tatlo ng sabay-sabay. Nang makita ng mga kuneho ang litsugas, magana nila itong kinain. At nang huhulihin na sila ng masamang lobo mula sa tuktok ng puno, isang lumilipad na tagak ang nasabit sa lambat ni Jack at lumipad rin siya kasama nito. Hoy! Ibaba niyo ako! Dali! Sa wakas ay malapit na ang mga kuneho sa malaking karot, kaya tumakbo na sila patungo sa karot sa huling pagkakataon. Ngunit si Jack na ngayon naman ay nagkukunwaring karot, naghihintay siya sa mga kuneho para lamunin sila. Ngayon ay wala na kayong kawala sa malaki kong bunganga. Habang naghihintay ang lobo sa mga kuneho nang nakapikit at nakabuka ang bibig, isang matandang magsasaka ang natutuwang lumapit sa nakitang higanteng karot. Wow! Ang laki ng karot na yun. Grabe! Hindi man lang namalaya ng magsasaka na ang karot na pinasan niya ay isang lobo pala na nakakostyum ng karot. Hoy! Bitiwan mo ko! Hindi ako karot! Ako ang masamang lobo! Ako si... Au!
Jack! Sa pagtatapos ng karera, ang mga kuneho ay umabot sa finish line ng sabay-sabay. Kaya silang tatlo ang makakakuha ng premyo. Lahat tayo ay nanalo sa karera natin. Pwede tayong hati-hati sa higanting karot. Oo, pero nasaan yung karot? Naglakad-lakad ng kaunti ang mga kuneho at nakita nila ang totoong karot na tinago ng lobo at sabay-sabay nila itong kinain. Dahil ang mahalaga ay mayroon kang mabubuting kaibigan na makakasama mo sa pagkamit ng anumang mithiin. Isang araw, isang hukuman ng mga hayop ang itinatag sa liblib ng kagubatan. Halos lahat ng mga hayop ay pumunta sa korte nung araw na iyon. Si Lady Chicken ang magsusulat ng bawat reklamo. Nagsuot siya ng salamin para hindi siya magkamali. Ang paglilitis sa 3 maliliit na baboy at ang malaking masamang lobo ang isinulat niya sa papel. Sa oras na iyon, sabik na naghihintay ang lahat sa hukom na loro. Dahil mula noong itinatag ang hukuman sa kagubatan, siya ang nagpapasya kung sino ang mali at kung sino ang tama. Maya-maya, dumating ang pinakamalaking hayop sa kagubatan, ang elepante. Sakay ang 3 maliliit na baboy. Sina Porky, Torky at Gurky ay bumaba mula sa elepante at pumwesto na. Isa pang elepante ang naghatid sa malaking masamang lobo. Siyempre medyo natakot ang mga hayop nung makita nila ang lobo. Sa huli ay dumating ang hukom na loro na maglilitis sa korte. Pumwesto siya sa mataas na troso na angat sa lahat ng naroon. Tumayo ang mga hayop bilang lubos na paggalang sa kanya. Kamusta aking mga kaibigan? Maaari na kayong maupo. Habang binabasa ng loro ang mga nakatala sa papel, nagsalita ang ina ng 3 maliliit na baboy. Ginoong loro, Ginoong loro, ang lobo, ang lobo, alam niyo po, alam niyo po, tinangka niyang kainin tinangka niyang kainin ang mga anak ko. ang mga anak ko. Mangyari pong huwag magsasalita ng walang pahintulot ng loro. Kung may magsasalita ng walang pahintulot, uulitin ng loro ang mga nasabi. Kailangan pa niyang minom ng tubig para pigilan ang sarili. Katahimikan po. Ahem. Oo, una sa lahat, makinig tayo sa reklamo ng 3 munting baboy. Kamusta, Ginoong Loro? Ako po si Gurky, ang bunsong baboy sa aming pamilya. Gawa sa dayami ang bahay ko na ako mismong nagtayo. Pinagmamalaki ko ito. Isang araw, dumating ang masamang lobo sa bahay ko at muntik na akong kainin. Hindi. Tumututol ako. Ginoong loro. Ginoong loro? Mangyari pong huwag magsasalita ng walang pahintulot ng loro. Kaya pinainom ng elepante ang loro ng tubig upang makapagpatuloy ang korte kung saan ito tumigil. Ituloy natin sa magkakapatid na baboy. Ginoong Loro, ang lobo na nakikita mo ay pumunta rin sa bahay ko na gawa sa kahoy at sinubukan din akong kainin. Kaya tumakbo kami kay Kuya Porky para mailigtas ang aming buhay. Pero hindi tumigil ang masamang lobo, Ginoong Loro. Pumunta rin siya sa bahay ko. Ayon sa mga tuntunin ng kagubatan, walang makakapasok sa bahay ng sino man nang walang pahintulot o paalam. Oo nga. Oo, tama. Walang modo. Nakakahiya siya. Di pwede ang ganyan. Pumukpok sa mesa ang loro para tumahimik ang maiingay. Katahimikan! Kailangang patas ang pakikinig sa lahat ng hayop sa kagubatan. Kaya pakinggan natin ang gustong sabihin ng lobo. Una sa lahat, kamusta kayong lahat dito? Kilala niyo ako bilang malaki at masamang lobo. Pero ang totoo, ako ay maputing lobo. Ang lobo na kumakain ng hayop ay hindi maputi. Ang lobo na kumakain ng hayop ay hindi mabuti. Bawal magsalita ng walang pahintulot. Habang umiinom ng tubig ang loro, nagpatuloy ang lobo sa kanyang salaysay. Nung araw na nangyari ang insidente, maagang-maaga ako nagising. Masarap ang almusal ko sa bahay.
Ano ang kinain mo sa almusal? Naglagay ako ng mga strawberry sa dahon ng hazelnut at sabay-sabay kong kinain. Pagkatapos ay naglakad-lakad muna ako sa gubat. Sa oras na iyon nakita kong bahay na dayami na gawa ni Gurki. Ang bahay ay hindi talaga mukhang matibay. Natakot ako na baka bumagsak ito sa isang iglap at ang maliit na baboy ay maipit sa ilalim ng dayami. Kaya sumilip ako at sinabi sa baboy, hindi matibay ang bahay na ito. Hindi siya naniniwala kaya sabi ko sa kanya, hihipan ko yan at masisira ang bahay mo. Saka mo lang ako maintindihan. Tapos hinipan mo ng hinipan hanggang sa nasira ang bahay. Tama ba? Opo, pinatutunayan ko lang sa baboy na hindi naniniwala sa akin na hindi ligtas ang kanyang bahay. Tapos may nakita ako maliit na kubo sa di kalayuan. Nang makalapit ako, napagtanto ko na ang bahay kubo ay hindi rin matibay. Bukod dito, may 2 baboy sa loob nito. Oo, bahay ko nga yun. At takot na takot ang kapatid ko. Takot na takot ang kapatid ko. Sa'yo kaya pinuntahan niya ako. Sa'yo kaya pinuntahan niya ako. Pakiusap, huwag sasabat sa nagsasalaysay. Paumanhin, Lady Chicken. Ituloy mo ang kwento, Lobo. Sabi ko, hindi matibay ang kubong ito. Hihipan ko ito at masisira ang bahay niyo, sabi ko sa bintana. Hinipan ko at nawasak din ang kubo. Ibig mong sabihin, hinipan mo upang pakita na ang bahay ay ikapapahamak nila? Opo, Ginoong Loro. At akala nila na winasak mo ang kanilang mga bahay upang kainin sila? Opo, Ginoong Loro. Kakainin po niya kami. Nais mag-isip ng mabuti ng loro tungkol sa bintang ng mga baboy at sa salaysay ng lobo. Kaya lumipad muna siya sa langit at dumapo sa ulap. Ito ang kanyang lugar ng pagmumuni-muni. Samantala, habang naghihintay ang mga hayop, pinag-uusapan nila kung sino ang tama at kung sino ang mali. Sa tingin ko, ang mga baboy ang nagsasabi ng totoo. Hindi pa ako nakakita ng mabait na lobo eh. Sa tingin ko ay nagsasabi ng totoo ang lobo. Bakit niya kakainin ng mga baboy? Busog naman siya. Oo, tama. May katwiran nga. Sa wakas, nakagawa na ng desisyon ng loro at lumipad na pababa mula sa ulap ng pagmumuni. Muli siyang pumuesto sa ibabaw ng troso. Sabik na ang lahat na marinig ang desisyon ng loro. Pinag-isipan kong mabuti. Ang desisyon ko ay ayon sa tuntunin ng kagubatan. Isulat mo, Lady Chicken. Sa ating buhay kagubatan, wala pa tayong nakitang lobo na gumagawa ng mabuti. Oo nga. Hindi pa kami nakakakita ng ganun. Totoo yan. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi sila makakagawa ng mabuti. Sa bagay. Oo nga. Pwede. Tama naman. Pero naisip ko, sa totoo lang, ang hazelnut at strawberry ay hindi tumutubo dito sa ating kagubatan. Opo, totoo. Wala ngang puno ng hazelnut o strawberry sa ating kagubatan. Wala nga. Sinungaling. Ang lobo na nagsinungaling sa kung ano ang kinain niya ay tiyak na gumawa ng pagkakamali sa pangyayaring ito. Desisyon ko na ang lobo ay magtayo ng bago at maayos na bahay para sa 2 baboy. Sa ganitong paraan, bilang unang lobo na gagawa ng kabutihan, magiging halimbawa siya sa iba pang mga lobo. Salamat, Ginoong Loro. Ang paglilitis sa 3 munting baboy at ang malaking lobo ay tapos na. Ngayon ay naintindihan na ng mga hayop sa kagubatan kung sino ang tama at kung sino ang mali. Matapos ang araw na iyon, ang lahat ay patuloy na namuhay ng mapayapa at maligaya dahil sumusunod sila sa mga alituntunin ng kagubatan.